Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Eman at matagal na akong tagapakinig ng programa ninyo. Hindi ko man alam kung mababasa o mapapakinggan pa ninyo ang kwento kong ito, pero gusto ko lang na ibahagi ang isang bahagi ng buhay ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. Sa lugar namin, kilala ako bilang tahimik lang. Hindi ako pala kwento at hindi rin pala biro. Pero sabi nga nila ay mabait daw ako at masipag. Wala rin naman akong ibang gustong gawin kundi ang tumulong sa magulang ko. Lalo na kay Tatay Lando. Siya yung haligi ng bahay namin, isang mangingisdang marunong sa agos ng ilog. Kilala ng lahat sa lugar namin at bata pa lamang ako. Lagi na niya akong isinasama sa pangingisda. Madalas pag madaling araw pa lamang ay gigisingin niya ako. Anak, bangon na. Kailangan nating mauna sa agos. Hindi man ako sanay noong una, pero natutunan kong mahalin yung ganitong buhay. Habang naglalayag kami sa ilog ay maririnig mo lamang ang tunog ng tubig, yung mga ibong dumadapo sa mga sanga at yung mahinang hampas ng alon sa bangka. Pagkatapos naming mangisda, sabay kaming kakain sa tabing ilog. Madalas ay simpleng tinapalang at kanin, pero sa amin yun ang pinakamasarap. Kasama namin si Nanay Rosa, tahimik lamang siya pero madalas siyang nakangiti. Sa mga sandaling yun ay simple lamang ang mundo. Wala pang problema. Wala pang lungkot. Naalala ko pa na madalas sabihin ni tatay, ang tubig, anak, ay parang buhay. Tahimik pero malalim. Huwag kang masyadong kumpiyansa sa mababaw. Hindi ko pa noon lubos na naiintindihan pero tumatak sa akin ang mga salitang yon. Marami akong natutunan sa kanya. Tinuruan niya ako kung paanong mag-ayos ng lambat, paano magtali ng kawil at kung paano makiramdam sa agos ng tubig. Kapag sumasama ako sa kanya, pakiramdam ko ay ligtas ako. At sa tuwing bumabalik kami sa bahay matapos mangisda, lagi naming naririnig yung mga tawa ni nanay habang nagluluto. Doon ko natutunan kung gaano kasarap umuwi. Gabi-gabi nakaupo kami sa harap ng bahay, may hawak na gitara si tatay, kumakanta siya ng mga lumang awitin habang si nanay naman ay nakikisabay sa himig. Sa hindi kalayuan ay kita namin ang ilog na kumikislap sa ilalim ng buwan. Minsan pa nga ay nagbibiro si tatay, o anak, balang araw, ikaw naman ang magpapalutang ng bangka natin. Ngumiti lamang ako noon at hindi ko alam na may bigat pala yung sinabi niya. Dumating yung araw na nagbago ang lahat. Maganda ang gabi noon, kalmado ang panahon, maliwanag ang buwan. Sinabihan ako ni tatay na sasama daw ako sa kanya sa pangingisda. Kasi gusto niyang turuan ako ng bagong paraan ng paghuli ng hito. Madaling madali lang to, Eman, sabi niya habang inaayos ang lambat. Kailangan lang marunong kang makiramdam. Habang papalayo kami sa pampang, ramdam ko noon ang malamig na hangin. Tahimik ang paligid, tanging tunog lang ng tubig ang maririnig. Hindi ko alam kung bakit pero nang gabing yon ay parang may kakaibang bigat sa dibdib ko. Nang simula ni tatay na ibaba ang lambat ay bigla siyang napahinto. Eman? Sabi niya. Parang may bumigat ah.
Hinila niya ulit pero hindi umangat. Lalo pang bumigat hanggang sa napasigaw siya. "Bitawan mo!" Bago ko pa man maintindihan ay nadula siya at nahulog sa ilog. Agad akong tumalon sa tubig at hindi ko alintana kung gaano kalamig ang tubig o kung gaano kalabo sa ilalim. Hinanap ko si tatay at pilit kong hinahaplos ang paligid, umaasang mahahawakan ko siya pero wala. Nang makaahon ako ay hingal na hingal ako pero wala pa rin siya sa paligid. Kinabukasan ay natagpuan ng walang buhay ang katawan ni tatay ilang kilometro paibaba ng ilog. Tahimik ang buong baryo, walang gustong magsalita. Si nanay halos hindi na kumakain, ako naman ay nakaupo lang sa gilid ng kama. Hawak yung basang t-shirt ni tatay. Hindi ako umiiyak pero pakiramdam ko ay may pumutol sa loob ko. Nang araw ng burol ay dumagsa ang mga kapitbahay. Narinig ko silang nagbubulungan. Sabi ko na nga ba, doon na naman siya sumisid. Yung bahagi na yun ng ilog ay may sumpa daw. Matagal nang sinasabing may nakatira doon. Hindi ko na lang pinansin at ayokong makinig, ang alam ko lang ay wala na si tatay. Pagkatapos ng libing habang tulog si nanay ay nagpa siya akong ayusin ang mga gamit ni tatay. Sa ilalim ng kanyang lumang baul ay nakita ko yung pamalo ng pamingwit. Nakaukit doon ang pangalan ko para kay Eman. Napaupo ako. Hawak ko lang yung pamalo at hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa. Para sa akin pala to, mahina kong sabi. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan ko pero nang gabi ring yon ay bumalik ako sa ilog. Gusto ko lang maramdaman ulit ang presensya niya. Gusto kong ipagpatuloy ang ginagawa namin. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin at umupo ako sa bangka at inihulog ang kawil sa tubig. Walang dumadagit pero ayos lang hanggang sa napansin kong may mahinang pag-alon sa gitna ng ilog. Hindi malakas pero sapat para mapatingin ako. Hinawakan ko ang pamalo ng pamingwit at tinawag ko siya. "Tay?" Walang sagot. "Tay, kung nandyan ka, ayos lang ako. Ako nang bahala kay nanay." Tahimik lang ang ilog. Pero ilang segundo lang ay napansin kong may malamig na hangin ang dumaan sa bato ko. Hindi ko alam dahil sa pagod o takot ba pero bigla akong kinilabutan. Umuwi akong nanginginig, hawak pa rin yung pamalo. Ilang taon na ang lumipas mula nang mamatay si tatay, marami nang nagbago sa baryo pero ako ay ganun pa rin. Tahimik pa rin ang buhay ko at madalas ay nandun pa rin ako sa ilog. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero kahit na ilang beses kong tangkaing umiwas, doon pa rin ako bumabalik. Para bang bahagi na ng katawan ko yung amoy ng tubig, yung tunog ng mga alon at yung lamig ng simoy ng dapit hapon. Sa mga panahong yon, 25 years old na ako at may sarili na akong bangka, ako na rin ang bumubuhay kay nanay. Hindi na siya masyadong nakakalakad kaya ako na ang kumakayod araw-araw. Maaga kong gumigising bago pa sumikat ang araw, dala-dala ang lambat ni tatay at yung pamalong iniwan niya sa akin. Bago ako umalis, lagi kong tinitignan si nanay. "Ma, aalis na ako." Initian lamang niya ako, yung ngiti na may halong pag-aalala. Doon sa ilog ako kumukuha ng katahimikan. Sa gitna ng tubig, malayo sa ingay ng baryo, mas malinaw kong naririnig yung sarili kong isipan. Sa bawat hatak ng lambat, pakiramdam ko ay unti-unting nabubuo ulit yung mga piraso ng buhay ko na nadurog ng gabing nawala si tatay. Minsan habang nag-aayos ako ng lambat sa pangpang ay may lumapit na babae. Payat, maputi at may hawak na basket ng isda. "Ang sipag mo naman," sabi niya, sabay ngiti. Ngumiti rin ako. Trabaho eh. Kailangan din kumita. Ngumiti siya at tumabi at nilapag ang basket niya. "Ako nga pala si Lira. Nagtitinda ako sa palengke doon sa may tabi ng simbahan. Doon nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Lira. Araw-araw tuwing umaga ay dumadaan siya sa may ilog para bumili ng sariwang huli.
Madalas ay nagkwekwentuhan kami habang nag-aayos ako ng lambat. Isang beses natanong niya, "Bakit dito ka lagi nangingisda? Hindi ka ba natatakot?" Natahimik ako sandali bago sumagot. "Dito kasi ako natuto. Dito ko unang sumama sa tatay ko. At parang nandito pa rin siya kasama ko." Ngumiti lang si Lyra. Pero ramdam kong may gusto pa siyang itanong. Hindi na lamang siya nagsalita pa. Isang hapon, habang abala ako sa pagtatahi ng sira sa lambat, ay narinig kong may mahihinang tawa mula sa gitna ng ilog. Napalingon ako. Akala ko'y mga kabataang naliligo lamang pero wala naman akong makita. Ang tubig ay payapa, ang hangin ay mahina at ang paligid ay tahimik. Umiling na lamang ako at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Pero maya-maya, habang inaayos ko ang kawil, may narinig akong mahinang boses. "Eman?" Napalingon ako ulit. "Lyra?" Tawag ko kasi baka siya yung nasa malapit. Pero walang tao. Tumingin ako sa paligid at puro tubig lang. Sinubukan kong isipin na guni-guni lamang yon. Marahil ay napagod lamang ako, pero habang pinupulot ko ang lambat ay napansin kong lumakas ang ihip ng hangin. Ang mga dahon ng puno sa pampang ay sabay-sabay na gumalaw. Kinabahan ako, kaya agad kong tinapos ang ginagawa ko at umuwi na. Kinagabihan ay nagising ako sa ingay ng mga kulinglig. Tumingin ako sa labas at doon ko nakita yung kakaibang liwanag sa gitna ng ilog. Maliit lang at parang lampara. Hindi gumagalaw pero kumikislap-kislap talaga. Kinuha ko yung pamalo ng pamingwit ni tatay at pumunta sa pampang. Habang naglalakad ako, nararamdaman ko yung lamig ng lupa sa ilalim ng paa ko. Paglapit ko ay mas malinaw yung nakita ko yung ilaw. Hindi ko alam kung bakit pero imbes na matakot ay nakaramdam ako ng kakaibang pag-akit. Pumalaot ako gamit ang bangka. Tahimik, ang buwan ay nasa ulap at ang tubig ay kalmado. Bawat sagwan ko ay tunog lang ng tubig ang maririnig. Paglapit ko sa gitna ay doon ko napansin na may anyong lumitaw sa ibabaw ng tubig. Hugis bahay. May ilaw sa loob at sa loob ay may mga anino ng taong nagsasayaw. Minsan may maririnig akong tugtugin, lumang kanta at parang fiesta sa baryo. Napatayo ako sa bangka. Habang lumalapit ako ay parang lumalayo yung bahay. Hanggang sa biglang kumulog at bumuhos ang ulan. Nasagi ng bangka ko ang kung anong bagay at tuluyan akong nahulog sa tubig. Nagising ako sa loob ng isang bahay, Papa Dudut. Tuyo ang katawan ko pero hindi ko alam kung paano ako napunta doon. Yung mga taong nakapalibot, lahat sila ay nakangiti. Sa gitna nila ay may isang babaeng maputi, mahabang buhok, suot ang makalumang bestida. "Salamat at nagising ka," sabi niya. Hindi ko siya kilala pero magaan ang ngiti niya. Sa mesa may mga pagkain, adobong baboy, pritong tilapia, ginataan at suman. "Para sa iyo ito," sabi niya habang inaalok ako. Umupo ako, gutom ako noon kaya hindi na ako nagtanong. Habang kumakain ako ay may maririnig akong musika sa labas. Lumang tugtugin at parang sayawan. Maya-maya ay pumasok yung babae ulit, hawak ang lampara. "Halika, sumayaw ka muna." Tumayo ako at sinabayan siya. Pero habang umiikot kami ay napansin kong malamig ang kamay niya. Sobrang lamig na parang tubig ilog. Habang sumasayaw ay marahan siyang lumapit sa tenga ko at bumulong. "Eman, umalis ka na habang may oras pa." Napatigil ako. "Ha?" tanong ko. Pero bago ko pa siya masagot ay nagsimulang kumislap-kislap ang ilaw. At doon ko nakita ang refleksyon namin sa salamin sa dingding. Ang mga taong nagsasayaw sa likod namin ay kakaiba. Malalaki ang ulo, berde ang balat at may matutulis na ngipin. Napaatras ako. Paglingon ko sa kanila ay normal na ulit ang mga mukha nila. Ngumiti pa yung isang babae nang napaatras ako. "Saan ka pupunta?" Ngumiti ako, pilit. "Magpapaalam lang po sana, pupunta ng banyo. Ihing-ihi na kasi ako." Paglabas ko sa likod ay diretsyong tumakbo ko palabas ng bahay.
Paglingon ko ay nagbabago ang itsura ng mga mukha nila. Nagiging matulis ang ngipin, humahaba ang mga mata. Tumalon ako sa bangka at naglayag papalayo. Habang lumalayo ako ay narinig kong humihigpit ang hangin. Ang bahay sa gitna ng ilog ay nagkikislapan ng mga ilaw, tapos ay unti-unting naging parang usok. At bago tuluyang maglaho, may tinig ng babae na sumigaw mula sa gitna ng dilim. "Babalik ka, Eman." Paglingon ko ay wala na yung bahay. Ang ilog ay kalmado ulit. Ang liwanag ng buwan ay bumalik, pero ang puso ko ay kumakabog pa rin. Papa Dudut, pagmulat ng mata ko ay ramdam ko kaagad ang bigat ng ulo ko. Basa ang katawan ko, malamig at amoy ilog ang paligid. Nasa may pangpang ako at may mga tao sa paligid ko. Tinutulungan akong bumangon. Si Lira agad ang unang lumapit. "Eman, salamat sa Diyos at gising ka na." Yakap niya ako ng mahigpit. Hindi ko kaagad maalala kung ano ang nangyari. Basta ang huli kong natatandaan ay nasa gitna ako ng ilog, tapos may nakita akong bahay. May tugtugan, may mga taong nagsasayawan, tapos ay bigla akong nahulog. "Anong nangyari?" Tanong ko kay Lira habang pinupunasan niya ang mukha ko. "Sabi ng mga tao nahulog ka raw sa bangka kagabi. Buti na lang at nakita ka ni Mang Delphine. Halos tanghali na lang makita ka sa may pangpang. Akala nga namin..." Hindi na niya tinapos. Tumingin lamang siya sa lupa at nagpipigil ng luha. Tahimik akong napayoko at hindi ko masabi sa kanila na hindi lang ako basta nahulog. Gusto kong ikwento yung nakita kong bahay, yung mga taong nakapalibot sa akin, yung babaeng bumulong sa akin na umalis ako habang may oras pa. Pero paano kung sabihin nilang nasisiraan ako ng ulo? Sinubukan kong ipaliwanag kay Lira ang nangyari. "Lira, hindi ako basta nahulog. May bahay sa gitna ng ilog kagabi. May mga tao, may lampara, may tugtugan." Natahimik siyang sandali. "Eman, wala namang bahay sa gitna ng ilog. Paano magkakaroon nun? Hangin lang yun at baka napapagod ka lang." Pero alam kong totoo yung nakita ko, Papa Dudut. Hindi yun basta panaginip. Kinabukasan habang nasa bahay ako ay narinig ko pa rin sa isipan ko yung tunog ng violin. Paulit-ulit, parang may gustong ipaalala. Hindi ako mapakali kaya kinausap ko si Lolo Pedro, yung pinakamatanda sa baryo namin. Matagal na siyang hindi lumalabas ng bahay pero kilala siya at may alam sa mga lumang kwento ng lugar namin. Pagpasok ko, naamoy ko kaagad yung mahalimuyak na tabako at lumang kahoy. Nakaupo siya sa duyan sa may gilid ng bintana. Tahimik na nakatingin sa ilog. "Lolo," sabi ko, "may nakita akong bahay kagabi sa gitna ng tubig. May mga tao tapos naglaho." Napatigil si Lolo. Tumingin sa akin na parang alam na niya agad ang tinutukoy ko. Yung lumulubog na bahay," bulong niya. Sabay ngiti ng mapait. Napakunot noo ako. "Lumulubog na bahay?" Tumango siya sabay kuha ng lumang tasa ng kape. "Matagal ng kwento yun, Eman. Panahon pa ng lolo ko. May nangyari raw na kasalan sa tabing ilog. Masayang masaya raw, puro tawa at kantahan. Pero biglang bumuhos ang malakas na ulan, bumigay ang lupa at nilamon ng tubig ang bahay pati na ang mga bisita. Wala ni isang nakaligtas." Tahimik akong nakinig at ramdam ko ang lamig sa bato ko habang nagsasalita si Lolo. Simula noon ay tuloy niya. Sabi ng matatanda, tuwing kabilugan ng buwan ay bumabalik daw yung bahay sa gitna ng ilog. Parang gusto rin daw nilang ipagpatuloy yung kasal na hindi natapos. Hindi ako nakapagsalita, tinitigan ko lamang ang ilog sa labas ng bintana. Malinis at kalmado. Pero sa ilalim noon parang may lihim na buhay. "Lolo," sabi ko, "baka yun yung nakita ko. Kung ganun ay huwag ka na muling pupunta ron, lalo na kapag maliwanag ang buwan. Yung mga nakakakita raw doon minsan ay hindi na bumabalik." Habang pauwi ako ay ramdam ko pa rin yung malamig na simoy ng hangin.
Tumama sa balat ko yung amoy ng tubig ilog. At sa hindi kalayuan ay may narinig akong mahina pero malinaw na tugtog ng violin. Hindi ako naghintay. Tumakbo agad ako papauwi. Pagdating ko sa bahay, nakita ko yung lampara na nakuha ko noong gabing yon. Nilagay ko sa mesa, pinunasan ko dahil puro putik. Pagdampi ng kamay ko ay biglang may kumislap sa loob nito. May ilaw kahit na wala namang gas. Napatras ako at napakapit sa upuan. Ilang segundo lang yung liwanag tapos ay biglang nawala na. Kinaumagahan ay dinala ko yung lampara kay nanay. Nay, ito yung nakuha ko sa ilog. Kanina may ilaw siya pero ngayon ay wala na. Tiningnan lamang ni nanay. Wala namang apoy anak. Baka naman malikmata ka lang. Pagod ka pa siguro. Magpahinga ka muna. Pinilit kong huwag na lamang ipilit ang kwento. Ilagay ko na lamang yung lampara sa tabi ng bintana. Kinagabihan bago ako matulog ay napansin ko na may liwanag na nasa loob ng lampara. Mahina lang pero malinaw, tapos ay mula sa bintana. Nakita ko na may liwanag din sa gitna ng ilog. Eksaktong lugar kung saan ko nakita yung bahay. Hindi ko na alam kung ilusyon lamang o totoo pero naramdaman ko yung kaba na bumalik sa dibdib ko. Kinabukasan, maaga akong bumangon pero pagdating sa palengke may balita agad. Si Mang Arturo, isa sa mga veteranong mangingisda, ay nawawala raw. Sabi ng asawa niya lumabas lamang siya kagabi, nangingisda raw hanggang ngayon ay hindi pa umuwi. Nagsama-sama kami ng mga mangingisda para hanapin siya. Sinundan namin yung agos ng ilog hanggang sa may dulo at doon namin nakita ang bangka niya. Walang tao pero basa ang loob at parang may sumakay. Walang bakas ng katawan pero may mga tuyong dahon at basag na lampara sa gilid. Habang nakatayo ako sa pampang ay nakita ko ang gumagalaw na tubig sa gitna. May anino ng tubig na nakatayo. Mahaba ang buhok, nakangiti. Nilapitan ko pa nga ng tingin. Mang Arturo? Tawag ko. Tumalikod yung taong ngumiti at nakatayo pa rin sa gitna ng tubig. Parang hindi siya lumulubog. Tumaas yung balahibo ko. Lumakad pa ako ng kaunti. Pero bago ako nakalapit, bigla siyang lumubog. Diretso at parang hinila pa ibaba. Walang bula, walang alon, walang kahit na anong bakas. Eman, umuwi na tayo. Sigaw ni Lira. Napatingin ako sa kanya. Nanginginig yung boses niya. Wala na si Mang Arturo. Halika na. Umuwi kami pero hindi na ako mapakali. Sa utak ko, paulit-ulit yung ngiti ng taong yon sa gitna ng tubig. Pag-uwi ko ay pinatay ko na ang lampara. Nilagay ko sa ilalim ng mesa pero bago ako matulog, may narinig akong mahinang tunog ng violin. Dahan-dahan akong tumayo. At paglingon ko sa bintana, may liwanag na naman sa gitna ng ilog. Hindi ko na alam kung bangungot ba ito o totoo. Pero mula noon ay may connection ako sa ilog na yon. At hindi ko alam kung kailan ako bibitaw dito. Matapos yung pagkawala ni Mang Arturo, sinubukan kong umiwas sa ilog. Pinilit kong magpakaabala sa ibang bagay. Tumulong sa nanay sa tindahan, nag-ayos ng lambat sa bakuran, nagkumpuni ng bubong ng kubo namin pero kahit na anong gawin ko, yung tunog ng tubig parang sinusundan pa rin ako. Minsan sa gabi, habang nakahiga ako ay maririnig ko yung kaluskos ng sagwan, may ritmo, dahan-dahan, parang may bangkang dadaan. Pero pagsilip ko sa bintana ay madilim lamang sa paligid at tahimik. Isang gabi malinaw kong narinig ang boses na yon. Malambing mahina pero malinaw
na malinaw. Eman, napatingin ako sa bintana. Walang tao pero sigurado akong hindi ako nagkakamali. Hindi yon hangin. Kinabukasan pumunta ako kay Lira. Siya lang naman ang nakakausap ko tungkol sa mga ganitong bagay. Pagdating ko sa tindahan niya, nag-aayos siya ng mga isda. Amoy alat ang paligid, basa pa ang sahig. Lira? Agad kong sabi. Maniwala ka. May mga nilalang sa ilog. Hindi ako nag-iimbento kahit sa bahay ay naririnig ko sila. Miling lamang siya at ngumiti. Eman, baka trauma lang yan. Baka dala pa rin yun ang takot noong nalunod ang tatay mo. Masyado ka kasing nag-iisa. Hindi na ako umimik noon at alam kong hindi siya maniniwala hanggang siya mismo ang makakita. Pag-uwi ko ay tahimik akong naglakad sa gilid ng ilog. Ang langit ay makulimlim talaga noon. Nang maramdaman kong bumubuhos ang ulan ay napatingin ako sa tubig. Sa gitna ay may mga liwanag na lumilitaw. Una ay isa lang, pagkatapos 2 hanggang sa naging 5. Gumagalaw ang mga yon at parang mga lampara. Tapos ay may narinig akong mahihinang tawa at musika. Mabilis akong umatras. Bumalik ako sa bahay at sinarado ang pintuan. Pero buong gabi ay hindi ako makatulog. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Lira. Eman, sabi niya, kung totoo yung sinasabi mo, gusto kong makita. Ayoko sana siyang isama pero nagpumilit siya. Gusto kong malaman kung ano yung kinakatakutan mo. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Kaya isang gabi, pumunta kami sa ilog, maliwanag ang buwan at halos makikita mo ang bawat alon. Dala ko ang lampara, siya naman ang sagwan. Tahimik lamang kami habang pumapalaot. Hangin lang at tunog ng tubig ang maririnig. Pagdating namin sa gitna ay napansin naming pareho. May mga ilaw sa hindi kalayuan at hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot dahil totoo yung sinabi ko. Eman, mahinang tawag ni Lira. Totoo nga, may mga ilaw talaga. Pareho kaming napako sa pagkakatitig. Ang mga ilaw ay gumagalaw na parang may kasiyahan sa gitna ng tubig. May naririnig kaming mga tawanan, tugtugan, mga tinig ng lalaki at babae na parang may handaan. Tapos ay biglang may kamay na lumitaw sa gilid ng bangka. Malamig, maputi, basang-basa. May kuko mahaba at may suot na pulseras na luma na. Tara, sumama kayo sa amin, sabi ng babae. Nakangiti at ang buhok niya ay kumakapit sa gilid ng bangka. Napasigaw si Lira at tinampas yung kamay gamit ang sagwan. Agad akong nagsagwan pabalik sa pampang. Halos mabali ang braso ko sa lakas ng pagpadyak ng tubig papadudot. Hindi ko alam kung paano kami nakarating sa gilid. Pero paglingon ko ay wala na ang kamay. Tahimik ulit ako ngayon, ang ilog papadudot. Kumalat agad ang nangyari sa baryo, lahat ay takot at may mga nagsabing gawa-gawa lang daw namin. May iba namang naniniwala kay Lira dahil siya mismo ang nagkwento at nakita ang mga nangyari. Isang gabi, nagtipo ng mga tao sa pangpang. Gusto nilang makita kung ano yung sinasabi ko. Habang naghihintay kami, bumukas ang langit. May buwan, may mga ulap na dumadaan. Tapos ay doon ulit lumitaw ang bahay. Ngayon ay mas maliwanag pa. Mas maliwanag at mas malapit na. May mga parol pa sa gilid, mga kurtina at may musika. Halos makita na namin ang mga tao sa loob at nagsasayawan at nagtatawanan. Parang kasalanan o fiesta ang nangyari. Walang lalapit, sabi ni Lolo Pedro. Baka kayo na ang isunod ng nilalang na yan. Pero kaagad din silang naglaho. Kinabukasan habang lahat ay tulog ay hindi ako mapakali.
Narinig ko ulit ang boses. Eman, halika na. Hinihintay ka na namin. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko at kinuha ko ang lampara at lumabas. Maliwanag ang buwan at sa gitna ng ilog ay nandun ulit ako. Nasa loob ako ng bahay. Dahan-dahan akong sumakay sa bangka at pumalaot. Hindi ko naramdaman ang takot. Ang lampara ko may ilaw kahit na hindi ko sinisindihan. Paglapit ko sa bahay ay nagulat ako, parang walang nagbago. Pareho ng gabi noon. Parehong tugtugin, parehong saya. At nang buksan ko ang pintuan ay sinalubong ako ng batang maganda, maputi at nakasuot ng bestida. Ngayon ay makukumpleto na kami. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero sinundan ko siya sa loob. Ang mga mesa punong-puno ng pagkain, adobong baboy, pritong tilapia, ginataan at mga kakanin. Inalok niya ako. Para sa iyo to, sabi niya. Kinain ko pero habang sinusubo ko ay napansin kong malamig ang bawat pagkain. Parang galing sa yelo. Ngunit sa paligid ko ay masayang-masaya ang lahat, nagkakantahan at nagtatawanan. Tumugtog ulit ang musika at lumapit sa akin yung babae. Inabot ang kamay ko. Sumayaw ka naman, Eman. Hindi mo ba kami nami-miss? Hindi ko maintindihan. Sino kayo? Tanong ko. Ngumiti lamang siya. Si Lira malapit nang dumating. Kinabahan ako. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti lang siya ulit at nagpatuloy sa pagsayaw. Pagmulat ko ay nasa higaan ako. Iniisip kong panaginip lang ang lahat pero nang marinig ko ang mga tao sa labas ay napabalikwas ako. Nawawala si Lira, sigaw ng kapitbahay. Halos mahulog ako sa kama. Agad akong lumabas at tumakbo sa pangpang. Nandun ang mga tao nagkakagulo, sabi ng ina ni Lira ay lumabas lang siya kagabi, sabi niya ay pupuntahan ka raw. Nanlamig ako. Simula noon ay araw-araw akong nasa pangpang. Hindi na ako natutulog ng mahimbing. Alam kong may kinalaman ang bahay na yon sa pagkawala ni Lira. Isang gabi nakita kong lumulutang ang puting panyo ni Lira sa tubig. Alam kong kanya yon. Dali-dali akong sumakay sa bangka. Lira! Sigaw ko habang sagwan ako ng sagwan. Pagdating ko sa gitna ng ilog ay nandun ulit ang bahay, mas maliwanag kesa dati. At mula sa bintana ay nakita ko si Lira. Nakasuot ng lumang bestida, nakangiti. Eman, halika na. Hindi ko na inisip ang takot. Pumalaot ako hanggang sa makapasok ako sa loob. Bitawan niyo siya, sigaw ko. Tumigil ang musika, lahat ng tao ay huminto. Sabay-sabay silang tumingin sa akin, nakangiti pero walang buhay ang mga mata. Lumapit ang babaeng bride na nakita ko doon. Dapat kasi ikaw ang pumalit sa amin noon, Eman. Pero tumakas ka. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, Papa Dudut. Hinawakan niya ako sa braso. Ngayon babawi kami. Isa sa inyo ang mananatili dito. Lumapit ako kay Lira, hinawakan ko siya sa balikat. Umiyak si Lira. Niyakap ko siya ng mahigpit. Tatakbo tayo. Huwag kang lilingon kahit na anong mangyari. Tumakbo kami palabas, ramdam ko yung lamig ng paligid at yung mga sigaw ng mga taong humahabol sa amin. Sumabay kami sa bangka at habang lumalayo ay narinig ko pa rin yung mga tawa ng bride at yung tugtog ng violin. Ang bahay ay unti-unting lumulubog sa tubig kasabay ng mga sigaw at tawa. Hanggang sa wala na. Pagsikat ng araw ay tahimik ang ilog, wala ng liwanag at wala ng bahay. Si Lira ay himbing na parang walang nangyari. Dinala ko siya sa bahay nila ilang araw bago siya muling nagising. Nang magising siya ay hindi niya maalala ang lahat. Normal ulit ang baryo, Papa Dudut, wala nang nagbanggit ng tungkol sa bahay. Sabi ng mga matatanda, huwag niyo nang guluhin ang ilog. Ako naman ay pinilit kong bumalik sa normal. Pero minsan habang nasa kubo ako, napansin kong umilaw ulit ang lampara ko. Ngayon ay kulay asol at hindi na dilaw. Tahimik lang akong napangiti, siguro ay paalala lamang yon. Kinuha ko ang lampara, nilakad ko papunta sa ilog at nilagay ko ito sa ibabaw ng tubig at pinanood habang unti-unting lumulubog. Kinabukasan pagising ko ay napansin kong may bakas ng kamay sa braso ko.
Malamig ang pakiramdam pero hindi masakit. Napatingin ako sa tubig. Tahimik lamang ito. Kalmado pero sa ilalim ay parang may kumikintab. Mula noon tuwing nangingisda ako ay lagi kong naririnig ang mahina at mahinang tinig ng babae. Parang may nagdadasal sa ilalim ng tubig. Hindi na ako natatakot, parang alam kong hindi sila masama. Baka nga totoo nga yung sabi ni Lolo Pedro, naipit lang sila sa kasiyahan na hindi natapos. Tuwing kabilugan ng buwan ay bumabalik ako sa ilog. Pero ngayon ay wala na akong nakitang bahay, wala nang ilaw at wala na mga tawanan. Tahimik lang ang paligid. Inayos ko ang lambat, nilinis ko ang bangka at tumingin sa langit. Ngayon tuwing umaga nakikita ako ng mga bata sa baryo. Tahimik lang na nangingisda sa may dulo ng ilog. Mas malamig ang simoy ng hangin, mas maliwanag ang tubig. Habang nag-aayos ako ng kawil, napapangiti ako. Sabi ko nga, mahilig talaga akong mamingwit sa ilog sa may dulo ng baryo namin. Tahimik doon at malayo sa ingay at maganda ang simoy ng hangin. Pero minsan habang nakaupo ako sa bangkay napatingin ako sa gitna ng ilog. Kasi noong araw na yon habang ako'y nangingisda ay may nakita akong kakaiba na hindi ko makakalimutan. Ngayon tuwing maliwanag ang buwan ay hindi na ako nagtatagal sa ilog. Kasi baka marinig ko ulit ang mga tawa mula sa gitna ng tubig. At baka sa sumunod, isama na nila ako sa sayawan. Lubos na gumagalang, Eman. Salamat sa kwento, Eman, at maraming aral ang dala nito. Una ay hindi lahat ng bagay na nakikita natin sa paligid ay puro normal. May mga bagay na natatali sa takot, sa alaala o sa hindi natapos na kasaysayan. Hindi natin sila laging naiintindihan pero may dahilan kung bakit sila nandyan. Pangalawa ay huwag tayong takot makinig sa ating puso at sa paligid. Ang ilog, ang hangin, kahit ang tubig, lahat ay may kwento. Minsan sa katahimikan doon natin maririnig ang mga tinig ng nakaraan. Pangatlo, mahalaga ang tapang. Pero higit sa lahat ay mahalaga ang pag-ibig at pagkalinga sa kapwa. Dahil sa tapang at pagmamahal mo kay Lira ay naprotektahan mo siya at naiwasan ang mas masama. At panghuli, Eman, kahit gaano kakaiba o nakakatakot ang karanasan mo ay huwag mong kalimutan ang pagpapahalaga sa buhay at sa mga ala-ala ng nakaraan. May mga bagay na dapat nating irespeto. May mga bagay na dapat nating palayain. Ang mga espiritu, ang mga ala-ala ang takot. Hindi sila palaging kaaway at minsan ay guro sila at paalala. Natututo tayong huminto, makinig at umintindi. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut